Marshall Pick, Kabanata 5541. Mga maliliit na lalaki. Nang kumilos ang 5 territory lord sa di kalayuan, agad na napansin ng lahat ng nasa battleship at lumingon. Sa 5 kabataan, isang binata na nakasuot ng puting roba at maging ang kanyang buhok ay puti ng nyebe ang nagsabi na may mahigpit na ekspresyon. Isang Black Ink Clan Master ang kumilos. Ang kapangyarihang ito. Ito ay ang territory lord. Ang isa pang kabataang babae na nakatayo sa tabi niya, nakasuot din ng puti ngunit may mahabang itim na buhok, ay tumanggo. Mayroong higit sa isa, kahit 3, posibleng higit pa. Ang itim na buhok na babaeng ito ay medyo matamis, at ang kanyang hitsura ay medyo katulad ng kay Yang Kai. Ibinunyag ba ng isang hunting party ang kanilang kinaroroonan? Sa gitna ng 5 kabataan, isang simple at mukhang tapat na binata ang lumapit sa gilid ng barko na may bahagyang pag-aalala. Sa nakalipas na ilang araw, maraming nakatagong mga ngaso ang naglantad sa kanilang kinaroroonan, na naging dahilan upang habulin sila ng Black Ink Clan. Gayunpaman, ang Black Ink Clan na gumawa ng aksyon ay higit sa antas ng feudal lord. Nitong mga nakaraang araw, marami silang naligtas na mga ngaso mula sa Black Ink Clan, at ito ang unang pagkakataon na napansin nila ang isang territory lord na kumikilos, at higit pa sa isa. Sa personal na kumikilos ang territory lord, natatakot ako na hindi nila matakasan ang kalamidad na ito. Nakatayo sa tabi ng simple at tapat na binata na ito ay isang babaeng may malamig at mayabang na ekspresyon. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at malayo, at nang tumingin siya sa matapat na binata ay may bakas ng kabaitan na sumilay sa kanyang mga mata. Ililigtas ba natin sila? Sa 5 kabataan, ang huling kabataang may patag na buhok ay sabik na nagtanong. Hindi pa tayo nakikipaglaban sa territory lord, eldest senior brother, iligtas natin sila. Ang huling pangungusap ay nakadirekta sa mukhang tapat na kabataan. Ang maliit na stone race na nakatitig sa kawalan sa lahat ng oras na ito ay biglang tumalon sa kanyang ulo at pinalo ang kanyang dibdib, nagpakawala ng malakas na dagandong habang ang kanyang layunin sa labanan ay tumataas. Iligtas mo sila. Matigas na sinabi ng mukhang tapat na binata. Senior, lumipat ka ng direksyon at iligtas natin sila. Ang clone ni Bishi ay hindi mapakali sa kanya. Naroon ang iyong Hanord Master, sa tingin mo ba ay kailangan kanya para iligtas siya? Bagamat hindi pa niya natutuklasan ang sitwasyon dito, mas mahalaga para sa iyo na lisanin ang Yearning Territory. Kapag nalaman niyang pumunta kayong lahat dito, hindi na maipaliwanag ng Old Master na ito ang kanyang sarili. Kudlit, nang makitang hindi natitinag ang clone ni Bishi, hindi lamang siya nagpakita ng anumang intensyon na iligtas ang mga tao, ngunit sa halip ay unti-unting lumayo, mabilis na sinabi ng matapat na mukhang binata. Senior, wala ito sa direksyong ito, sa direksyon na iyon. Habang siya ay sumisigaw pa, ang malamig at mayabang na babae ay tumalon na sa battleship at sumugod sa pinanggalingan ng kaguluhan. Ang kabataang may patag na buhok ay agad na naging masigla at sumigaw. Second senior sister, hintayin mo ako. Nang matapos siyang magsalita, hinabol niya ang second senior sister sa napakabilis na bilis. Ang maliit na stone race ay gustong hawakan ang kanyang buhok, ngunit ang kabataang may patag na buhok ay walang buhok na maaagaw, kaya't nahawakan lamang niya ang kanyang mga tainga upang maiwasan ang kanyang sarili na maalis. Huwag kang padalos-dalos. Mabilis na sumigaw ang mukhang honest na binata, ngunit ang kanyang junior brother at junior sister ay nakatakas na sa malayo, kaya mabilis niya itong hinabol. Little auntie, tayo na rin. Sigaw ng binata na may puting damit at puting buhok at lumipad palabas kasama ang dalaga sa tabi niya. Ang ancient beast na nagpapahinga na nakapikit ang mga mata ay biglang tumayo, at ang batang babae na humahaplos sa balahibo nito ay sumakay sa likod nito. Sa susunod na sandali, ang mga apoy ay sumabog mula sa mga paa ng ancient beast at ito ay tumaas sa kalangitan. Bago umalis, hindi nakalimutan ng batang babae na sunggaban ang batang lalaki at babae. Sa isang kisap mata, walang laman ang battleship ni Bishi. Ako. Ikaw. Gustong umiyak ng clone ni Bishi, ngunit walang lumalabas na luha. Pinlano niyang palihim na dalhin ang maliliit na tao sa territory gate at mabilis na umalis sa Yearning Territory, ngunit sino ang nakakaalam na ang mga maliliit na tao na ito ay magiging mapusok. Ito ay masama, ito ay talagang masama. Kudlit. Alam niyang hindi niya dapat inalis ang mga ito sa Star Boundary, at naiinis siya sa pagiging malambot niya noon, sa paniniwalang lumabas lang sila para maglakbay at maranasan ang mga tanawin ng langit. Ngayon, lahat sila ay inabandona siya, iniwan siyang mag-isa kasama ang kanyang battleship. Ang clone ni Bishi ay labis ding nag-aalala. Walang magawa, mabilis lang siyang lumipat ng direksyon at humabol sa kanila habang nagpapadala ng mensahe sa isa pa niyang clone.
Anong nangyayari dyan? Bakit bigla kayong nag-away? Sumagot ang kabilang panig. Nakatagpo kami ng 5 territory lord, ayos lang. Natigilan ang clone ni Bishi. Paano pa rin magiging maayos ang 5 territory lords? Mabilis na magtago, ang mga territory lord na ito ay hindi dapat gawing trifle, lahat sila ay innate territory lords, bawat isa sa kanila ay maihahambing sa nangungunang 8th grade human race master. Hindi na kailangan, 5 territory lords lang. Natigilan sandali ang clone ni Bishi, lihim na iniisip sa sarili na hindi niya ugali ang magyabang. Ano ang sitwasyon sa kanyang clone doon? 5 territory lords, ay binibilang na wala. Sa hitsura nito, hindi niya inilagay ang 5 territory lords sa kanyang mga mata. Kahit na dumating ang kanyang pangunahing katawan, marahil ay maaari lamang niyang harapin ang isang territory lord. Kung magsanib puwersa ang dalawa, siguradong dahado siya. Siyempre, si Bishi ay bihasa sa depensa, kahit na hindi niya kayang talunin ang 2 territory lords, hindi magiging problema ang pagprotekta sa kanyang sarili. Wala na siyang panahon para mag-isip ng husto tungkol dito at nasabi na lang niya. Nasagasaan na lahat ng maliliit na tao, huwag hayaang may mangyari sa kanila. Ang kabilang partido ay nagtanong. Ilang maliliit na bata ang dumating. Bumantong hininga ang clone ni Bishi at walang magawang sinabi. Yang Xiao, Yang Zhu, ang 3 disipulo ni Yang Kai. Xiao Xiao, Qiong Qi, Liu Yan, Little Red, Little Black. Halatang nabigla ang kabilang panig. Pumunta ba silang lahat dito? Ito ang lahat ng maliliit na tao mula sa Star Boundary na nanatili. Walang magawa ang clone ni Bishi. Tama, kung may mangyari, hindi namin maipaliwanag kay Yang Kai. Oo, hindi namin maipaliwanag. Kung ang mga maliliit na tao ay papatayin ang kanilang paraan, tiyak na makikilala nila si Yang Kai. Kung tatanungin sila ni Yang Kai kung paano sila napunta sa Yearning Territory, paano niya ipapaliwanag? Habang iniisip ito ng clone ni Bishi, lalo siyang napapagod. Siya ay isang matandang lalaki na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, at ngayong matanda na siya, kailangan pa niyang mag-alaga ng isang bata para sa iba. Ang susi ay hindi optimistiko ang hinaharap. Ang kabilang panig ay malinaw na walang ganoong mga alalahanin, sa halip ay medyo nasa sabik. Buti naman dumating na sila. Sabihin sa kanila na huwag ilantad ang kanilang sarili sa ngayon, maaaring kailanganin natin ang kanilang kooperasyon para patayin ang kalaban. Ang clone ni Bishi ay bumulalas. Patayin ang mga territory lord. Paano napunta sa ganitong masamang ugali ang clone na ito? Hindi alam kung kanino niya ito natutunan, ngunit kahit na hindi masama ang lakas ng mga batang ito, kapag nagsanib puwersa sila, maaari nilang harapin ang isang territory lord. May kabuuang 5 doon. Kung makatagpo sila ng napakalakas na kalaban, makakatakbo lang sila hanggang sa makakaya nila. Patayin ang territory lord. Magtiwala ka sa akin. Mariing sabi ng kabilang partido. Hindi alam ng clone ni Bishi kung ano ang sasabihin. Pareho silang clone ng main body, kaya walang ikaw at ako, pero ang susi ay hindi niya alam kung saan nanggaling ang clone na ito. Gayunpaman, ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, maaari na lamang niyang piliin na magtiwala sa kabilang partido. Sa kanyang sarili. Kung tungkol sa kung paano tawagan ang mga maliliit na tao pabalik, ito ay simple. Dati, hindi nila alam na si Yang Kai ang nagdulot ng kaguluhan, kaya inisip nilang lahat na ang mga ngaso ang naglantad sa kanilang kinaroroonan. Hanggat sinabi niya ang totoo, natural niyang matatawagan ang maliliit na kasamahan pabalik. Upang maiwasang malantad ang kanilang kinaroroonan, ang clone ni Bishi ay mabilis na nagpadala ng voice transmission, at gaya ng inaasahan, ang mga figure na nagmamadaling sumulong ay mabilis na huminto at bumalik sa battleship. Ang puting robo at puting buhok na binata, si Yang Xiao, ay nagtatakang nagtanong. Senior, nasa harap ba si Foster Father? Ang mukhang tapat na si Zhao Yebei ay mas nasa sabik. Talaga bang Hanord Master? Bagamat ang iba ay hindi nagtanong, ang mga mata ng lahat ay puno ng pagtataka at pag-asa. Oo, nandito si Yang Kai at hinahabol siya ng mga territory lord na iyon. Sagot ng clone ni Bishi. Ang malamig at mayabang na si Zhao Ya ay agad na naglabas ng mahabang sibat, ang kanyang magandang buhok ay lumilipad sa hangin, ngunit ang kanyang hangarin na pumatay ay walang pigil. Mangangahas ba sila? Gusto kong tulungan si Master. Si Xiao Xiao, na nakatayo sa ibabaw ng ulo ni Shuyi, ay hindi na makapaghintay at tumalon-talon, na naging sanhi ng pagkahilo ni Shuyi. Nang makitang si Zhao Ya ay malapit ng maninangil, mabilis na sinabi ng clone ni Bishi. Maghintay ka, gusto niyang Kai na huwag mong ilantad ang iyong sarili sa ngayon, maaaring kailanganin kanyang makipagtulungan sa kanya upang patayin ang kaaway.
Ito ang sinabi ng isa pang clone, ngunit sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, mahirap ipaliwanag ng labis. Kunin na lang ito bilang mga salita ni Yang Kai, ipapaliwanag din ng ibang clone ang sitwasyon sa kanya. Hindi nang ahas si Zhao Yan na suwayan ang utos ng kanyang Hanord Master. Nang marinig niya ito, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang hangarin na pumatay at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa malayo, pakiramdam na mas tumitindi ang kaguluhan. Si Liu Yan, na nakasakay sa likod ni Qiongqi, ay sumimangot at nagsabi, "Old sir, kahit na si Master ay mayroon ng cultivation ng 8th grade Heaven Opening Realm, mukhang maraming territory lords doon. Magagawa ba sila ni Master?" Si Yang Kai ay isang 8th grade, at alam ng lahat ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nang siya ay bumalik mula sa Black Ink Battlefield, binisita niya ang Voidland at nakipagkita kay Bishi. Pagkatapos noon, dinala ni Bishi ang mga cultivator mula sa Voidland pabalik sa Star Boundary, at kumalat din ang balitang ito sa lahat ng nasa Star Boundary. Ang hindi nila alam ay maraming bagay ang nagawa ni Yang Kai sa nakalipas na ilang dekada, kabilang ang pagpatay sa 3 territory lords sa mysterious Nether Battlefield. Ito ay nangyari kamakailan lamang, at bilang Nomad Hunter, limitado ang kanilang impormasyon. Bahagyang umubo ang clone ni Bishi. Hindi mo ba naiintindihan ang kakayahan ng iyong master? Dahil sinabi niya iyon, dapat siya ay kumpiyansa. Naisip ito ni Liu Yan at pumayag. Dahil si master ay kumikilos sa ganoong paraan, dapat ay mayroon siyang sariling mga dahilan. Hindi na niya kailangang mag-isip pa at nakinig na lang sa kanya. Agad na kumalma ang grupo ng mga tao at nagpakawalan ng mahabang buntong hininga ang clone ni Bishi. Sa wakas ay nakaahon na siya sa gulo, ngunit ang susunod na gagawin ay hindi niya makontrol. Ina-activate ang kanyang secret technique, binawi niya ang kanyang aura at tahimik na lumipad pasulong. Hindi lamang mahusay ang depensa ni Bishi, ang kanyang kakayahang itago ang kanyang aura ay isa rin sa pinakamahusay sa mundo. Kung hindi dahil dito, dahil maraming mga master ang dumaan sa Voidland sa paglipas ng mga taon, paanong wala sa kanila ang nakakita ng anumang mga kapintasan? Hanggang sa pumasok si Yang Kai sa Voidland ay naabala ng kanyang bloodline ang natutulog na si Bishi. Ang dahilan kung bakit ang lahat ay nakapaglakbay ng malaya sa iba't ibang malalaking domain sa loob ng maraming taon ay bahagyang dahil sa kanilang namumukod tanging lakas at bahagyang dahil sa proteksyon ni Bishi. Matapos patayin ang Black Ink Clan, ang kailangan lang nilang gawin ay magtago sa kailaliman ng kawalan, at kahit napakilyusan ng Black Ink Clan ang kanilang hukbo, mahirap hanapin sila. Kasabay nito, sa malayong kawalan sa harap nila, ang Dawning Light, at ang battleship board ni Bishi ni Yuraming at ang iba pa ay kasalukuyang binobomba ng territory lords. Buti na lang, Dawning Light man o battleship ni Bishi, pareho silang may mahusay na mga kakayahan sa pagtatanggol. Hanggat hindi sila patuloy na inaatake ng territory lord, hindi sila magkakaroon ng anumang mga problema para sa isang sandali. Habang umiiwas ang clone ni Bishi sa pag-atake ng territory lord, lihim siyang nagpadala ng mensahe kay Yang Kai para ipaalam sa kanya ang sitwasyon sa kabilang panig. Marshall Pick, Kabanata 5542. Maasahan ang kinabukasan. Sina Yang Xiao, Yang Zhou, ang kanyang 3 disipulo, sina Xiao Xiao at Liu Yan, Qiongqi, Little Red, at Little Black ay nasa Yearning Territory din. Matapos malaman ang balitang ito, laking gulat ni Yang Kai na muntik na niyang malantad ang kanyang aura, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Sa sandaling ito, wala siyang panahon para imbestigahan kung bakit nasa Yearning Territory ang mga batang ito. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito mamaya, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang patayin ang mga territory lord na ito. Saglit na nag-isip, nagpadala si Yang Kai ng voice transmission. "Senior, kumusta na ang kanilang lakas ngayon?" Pagkatapos bumalik mula sa Black Ink Battlefield, hindi pa nakapunta si Yang Kai sa Star Boundary. Maliban sa Little Red at Little Black, na nakilala niya minsan sa Voidland, hindi niya nakita ang iba sa halos 1,000 taon. Hindi niya talaga alam kung paano ang kanilang cultivation. Gayunpaman, kung ang isang tao ay may lakas ng loob na maging isang nomad na mangangaso, ang kanilang lakas ay hindi masyadong mahina, lalo na ang kanyang 3 alagad. Malaki ang tiwala ni Yang Kai sa kanila. Nagpadala ng voice transmission ang clone ni Bishi. Sinundan ni Yang Xiao ang Dragon Clan sa Divine Spirit Ancestral Land, at nang bumalik siya, isa na siyang 7th grade. Si Yang Zhou ay naging 6th grade sa loob ng maraming taon, at dapat ay naabot na niya ang rurok ng kanyang kaharian. Para sa iyong 3 disipulo, lahat sila ay direktang nakarating sa 7th grade Heaven Opening Realm. Bagamat lahat ng mga disipulo sa Miniature Universe Void Continent ni Yang Kai ay may ilan sa kanyang mana,
tanging sina Zhao Yebei, Zhao Ya, at Shuyi lamang ang kanyang mga personal na disipulo. Ang tatlong maliliit na brats na ito ay nagmana ng kanyang tatlong pinakamalakas na Great Dao. Ang Space Dao, Spear Dao, at Time Dao. Sa tatlong disipulo, kung ikukumpara ng isa ang kanilang mga kakayahan, ang pangalawang disipulo, si Zhao Ya, ay walang alinlangan na magiging pinakamalakas. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay masasabing bumuti ng mabilis. Noong naglilinang siya sa kanyang miniature universe, palagi siyang hiniling ni Yang Kai na sugpuin ang kanyang pagtatanim, o hindi niya makukuha ang suporta ng World Tree kapag pumunta siya sa Star Boundary. Sa katunayan, maraming cultivator ang lumabas mula sa Void Continent, na marami sa kanila ay direktang nakarating sa 7th grade, ngunit hindi pa nakita ni Yang Kai ang sinuman na maihahambing kay Zhao Ya sa mga tuntunin ng cultivation aptitude. Isa siyang cultivator na natural na angkop para sa cultivation, kaya kahit anong uri ng cultivation technique o secret technique ito, mabilis niyang na-master ito. Ito ay isang tunay na halimaw sa gitna ng mga halimaw. Si Shuyi ay bahagyang mas mababa kaysa kay Zhao Ya, ngunit siya ay medyo pambihira. Ang bihira ay nagkaroon siya ng mataas na compatibility sa Dao of Time. Ang kakayahan ni Zhao Yebei ang pinakamasama. Upang maging magalang, siya ay pangkaraniwan, ngunit sa pagiging mapurol, siya ay mapurol. Gayunpaman, sa tatlong disipulo, ang pinakamataas na inakala ni Yang Kai ay si Zhao Yebei. Ang pagiging ordinaryo at mapurol ay nangangahulugan na mas makakapag-focus siya sa paglilinang at mapatatag ang kanyang pundasyon. Kung mas matibay ang pundasyon, mas malayo ang mararating ng isa. Bagamat siya ay mabagal, mayroon siyang matalas na pakiramdam sa Dao of Space at lubos na bihasa dito. Bago umalis si Yang Kai para sa Black Ink Battlefield, pinabalik niya ang kanyang tatlong disipulo sa Star Boundary. Pagkaraan ng napakaraming taon, salamat sa Star Boundary World Tree Clone, ang High Heaven Palace ay namuhunan ng napakaraming mapagkukunan, na nagpapahintulot sa kanila na direktang sumulong sa 7th grade ilang daang taon na ang nakararaan. Kung ito ay sa nakaraan, ito na sana ang pinakamahalagang kayamanan ng lahat ng Cave Heaven Paradise, isang magandang panla para sa hinaharap na 9th grade old ancestor. Kahit sino man iyon, sila ay itataas bilang mga kahalili. Sa sandaling ito rin ay napakaganda ng feedback ng Star Boundary World Tree Clone na ang nakababatang henerasyon na nakalusot sa 7th grade ay patuloy na lumilitaw, na naging dahilan upang ang mga promising young seedlings na ito na may pagkakataong maabot ang 9th grade ay hindi gaanong kahanga-hanga. Gayunpaman, ang sinumang cultivator na direktang lumampas sa 7th grade ay tatanggap ng pinakamalaking atensyon mula sa Cave Heaven Paradise at ang pinakamahusay na paglilinang, dahil silang lahat ay ang hinaharap na pag-asa ng human race. Sina Liu Yan, Xiao Xiao, at Qiong Qi ay lahat ay mayroong Divine Spirit bloodlines at nagal-inang sa Divine Spirit Ancestral Land noon. Ngayon, ang kanilang mga bloodline ay dalisay, maihahambing sa isang 7th grade human race. Gayunpaman, silang lahat ay mga Divine Spirit, kaya natural na mas malakas sila kaysa sa pangkaraniwang 7th grade ng sangkatauhan. Tulad ng para sa Little Red at Little Black, dahil sila ay may magkahalong bloodline, hindi sila qualified na pumunta sa Divine Spirit Ancestral Land at nag-cultivate sa tabi ni Bishi, kaya medyo mahina sila, katumbas lang ng isang 6th grade human race. Mayroong 10 tao sa barkong ito, sa kabuuan ay 7 7th grade at 3 6th grade. Kung isasama ng isa ang clone ni Bishi, kahit na makatagpo sila ng innate territory lord, magkakaroon sila ng kakayahang lumaban. Mahigit isang dekada na silang nomad na mangangaso, at ang pagiging ligtas at maayos ay dahil sa proteksyon ng clone ni Bishi at dahil din sa sarili nilang lakas. Kung ang sariling lakas ay hindi sapat, ito ay walang silbi kahit na paano sinubukan ng iba na protektahan sila. Bago pa pumayag si Bishi na ilabas sila, hindi ba talaga niya nakita ang kanilang intensyon? Kaya lang naramdaman din ni Bishi na ang mga bulaklak na itinaas sa isang greenhouse ay hindi gaanong pakinabang. Ang mundo ay nasa kaguluhan ngayon, at mahirap na lumaki sa likod ng mga saradong pinto. Ang paglalakbay at pakikipaglaban sa Black Ink Clan ay walang alinlangan na isang magandang karanasan, ngunit napakaraming hindi makontrol na mga kadahilanan sa isang malaking hukbo, kaya ang pagiging isang mangangaso ay mas maginhawa. Matapos malaman ang tungkol sa paglaki ng maliliit na brats na ito mula sa clone ni Bishi, medyo masaya si Yang Kai. Hindi lang siya ang lumalakas din ang maliliit na brats, at lahat ng tao ay nagsisikap na lumakas. Ang kinabukasan ng human race ay nangangako. Sa napakalakas na reinforcement na biglang lumitaw, naramdaman ni Yang Kai na maaari niyang bahagyang itama ang kanyang plano. Marahil ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipakita sa maliliit na brats na ito kung gaano kalakas ang innate territory lord.
Malamang ay hindi pa sila nakalaban ng isang territory lord dati. Sa pag-iisip, nagpadala siya ng voice transmission. Sa susunod na sandali, ang dalawang battleship ay agad na naghiwalay at tumakas sa magkaibang direksyon. Nang makita ito, ang 5 territory lords na humahabol sa kanila ay naghiwalay din ng walang pag-aalinlangan, 2 territory lords sa battleship ni Bishi at 3 sa Dawning Light side. Para sa 5 territory lords, ang 2 human race battleship sa harap nila ay walang alinlangan na 2 malalaking isda. Kahit na may 8th grade human race cultivator na nagbabantay sa kanila, talagang hindi nila ito inilagay sa kanilang mga mata. Hanggat napigilan ng isa sa mga territory lords ang 8th grade human race cultivator, ang natitirang human race ay madaling mapatay. Ganon din ang ginawa nila. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Sa isang kisap mata, ang distansya sa pagitan nila ay makabuluhang umikli. Bagamat mabilis ang 2 human race battleships, hindi sila nakaligtas sa pagtugis ng territory lords. Napansin din ito ng mga cultivator ng human race sa battleship ni Bishi, at pagkatapos magdusa ng panibagong round ng mabangis na pag-atake mula sa 2 territory lords, ang protective light barrier sa battleship ay bumukas ng hindi mabilang na beses at malapit ng gumuho. Nang makita ang pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip ang isa sa mga territory lord at iniunat ang isang malaking kamay patungo sa battleship ni Bishi. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Black Ink Strength, nawala ang lahat ng liwanag sa universo. Ang tumatakas na Bishi battleship ay biglang nagbago ng direksyon at sumugod patungo sa 2 territory lords. Malamig na bumuntong hininga ang territory lord na umatake. Sobrang-sobra mo ang iyong sarili. Bumagsak ang higanteng kamay. Malinaw na alam ng mga taong ito na hindi nila matatakasan ang kapahamakang ito, kaya handa silang lumaban tulad ng isang nakulong na hayop. Mula sa Bishi battleship, isang serye ng secret techniques at divine abilities ang bumaril patungo sa 2 territory lords, ngunit sa mga mata ng territory lords, ang mga pag-ataking ito ay tila napakahina at walang kapangyarihan. Ang mga 7th grade human race master na ito ay tila masyadong mahina. Kung ang lahat ng mga 7th grade human race master ay nasa antas na ito, magiging mahirap para sa kanila na makipagkompetensya sa mga feudal lords. Ang higanteng palad na namuo mula sa Black Ink Strength ay bumangga sa battleship ni Bishi, na naging sanhi ng matinding panginginig nito. Si Yoraming at ang iba pa sa deck ay itinapon sa isang kahabag-habag na kalagayan, lahat ng kanilang mga ekspresyon ay pangit. Ang higanteng kamay ay biglang kumuyam, tila gustong ganap na kontrolin ang battleship ni Bishi. Nagpakawala ng mahabang tawa, sinubukan niyang basagin muli ang mga depensa ng battleship. Kapag nasira ang mga depensa ng battleship, ang kanyang Black Ink Strength ay magagawang tumagos dito. Hindi siya handang patayin ang mga cultivator ng human race. Ano man ang mangyari, ito ay 10 7th grade master. Kung magagawa niya silang Black Ink disciples, makakatulong sila sa kanya, na magbibigay daan sa kanya na magkaila bilang isang nomad na mangangaso at pumatay o mangengganyo ng ibang mga mangangaso. Habang iniisip niya ito, medyo nagpipigil siya, ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng pagkaalarma at gulat. Agad na itinoon ng territory lord na ito ang kanyang atensyon at tumingin sa battleship ni Bishi, gustong makita kung paano siya maramdaman ng mga taong ito na nanganganib siya. Bago niya malinaw na makita kung ano ang nangyayari, isang kakaibang divine sense fluctuation ang sumambulat, at hindi nagtagal, naramdaman niyang nasira ang mga depensa ng kanyang kaluluwa, na parabang tinusok ng isang karayom ang kanyang utak, na nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo at nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw. Ang higanteng kamay ng Black Ink Strength na nagpakulong sa battleship ni Bishi ay agad na nawala. Kasabay nito, ang puwang sa paligid niya ay gumalaw habang ang isang figure ay lumabas mula sa kawalan na parang multo at itinulak ang isang mahabang sibat, na naging sanhi ng puwang upang maging magulo at ang oras ay tumimik. Hindi mabilis ang takbo ng sibat, at nakita rin ito ng territory lord, na nagdurusa sa namumuong ulo. Gusto niyang umiwas, ngunit nalaman niyang hindi niya magawa. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang mga sentido ay tila naapektuhan. Sa kabilang banda, ang isa pang territory lord na nakatayo sa tabi niya sa lahat ng oras na ito ay biglang sumigaw. Mag-ingat! Hinabol ng 2 territory lords ang battleship ni Bishi, ang isa sa kanila ay kumikilos habang ang isa naman ay nagbabantay. Nang umatake si Yang Kai, ang territory lord na kanyang tina-target ay dumanas ng matinding suntok sa kanyang kaluluwa at hindi niya nailigtas ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, nag-react ang pangalawang territory lord. Ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang stream ng itim na liwanag patungo kay Yang Kai. Huli na para iligtas ang kasama, kaya lang umatake siya.
Sa sandaling ito lang niya natuklasan na ang umatake ay isang 8th grade human race master. Dalawang 8th grade master. Ang isa sa kanila ay nasa bukas habang ang isa naman ay nasa dilim. Ang 5 territory lords ay na-distract ng dalawang human race battleship, kaya hindi nila napansin itong nakatagong 8th grade. Ito ay hindi dapat isang pinag-isipang pag-atake, ito ay malamang na isang bagay na napagpasyahan ng human race na gawin pagkatapos ibunyag ang kanilang kinaroroonan. Bagamat hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang human race na ito na 8th grade, wala siyang pinigil. Kung ayaw mamatay ng kabilang partido, kailangan niyang bawiin ang kanyang sibat para mailigtas niya ang kanyang kasama. Ngunit sa susunod na sandali, napagtanto niyang mali siya. Sa pagharap sa kanyang todo-todo na pag-atake, itong 8th grade human race cultivator na biglang lumitaw mula sa mga anino ay walang kahit katiting na intensyon na umiwas. Sa halip, mariin niyang itinulak ang kanyang sibat, na para bang mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang makatakas ang kanyang kaaway. Napakalupit ng human race. Siya ay walang awa sa kanilang Black Ink clan, ngunit mas malupit sa kanyang sarili. Nanginig ang puso ng territory lord na ito, ngunit ito ay mabuti rin. Bagamat maaaring masugatan o mapatay pa ang kanyang kasamahan, hindi isang kawalan ang pagtanggal sa human race na ito sa 8th grade. Sa anumang kaso, ang namatay ay hindi siya. Marshall Pick, Kabanata 5543. Malakas na kalaban. Sa isang iglap, ang buhay at kamatayan ay napagdesisyonan na. Ang soul-shattering spike ay napakalakas, at maraming beses na itong naranasan ni Yang Kai, kaya halos sanay na siya sa sakit ng kanyang kaluluwa na napunit. Ang sinumang kaaway na matamaan nito ay magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Maya-maya, namatay na talaga siya. Sa sandaling nalanta ang malakas na aura, naramdaman ito ng lahat sa paligid. Nakatago sa dilim, nagulat ang grupo ng maliliit na brat sa battleship ni Bishi. Nakatanggap sila ng mga tagubilin mula sa clone ni Bishi na tulungan si Yang Kai sa pagpatay sa kalaban, kaya lahat sila ay naghanda para sa isang mapait na labanan, ngunit hindi nila naisip na ang isang territory lord ay mamamatay sa simula ng labanan. Ang kapangyarihang nagmumula sa panig na iyon ay masyadong marahas at magulo, ngunit ang Tao of Time, ang Tao of Space, at maging ang Tao of Spear ay napakalinaw, paanong hindi mapapansin ni Yang Xiao at ng iba pa. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang lakas ni Yang Kai. Bagamat naramdaman lamang nila siya mula sa malayo at hindi pa siya nakikita ng kanilang mga mata, ang ganitong uri ng lakas ay isang bagay na hindi nila maiwasang humanga at sambahin. Sa larangan ng digmaan, agad na napatay ang territory lord na nagkusa sa pag-atake. Nagpakawala rin si Yang Kai ng mahinang ungol habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Upang patayin siya sa isang suntok, tuluyan na siyang sumuko sa sarili niyang depensa at pinayagan ang itim na liwanag mula sa pangalawang territory lord na tumagos sa kanyang katawan. Ang mayamang Black Ink strength ay nagtagal sa paligid ng kanyang sugat at mabilis na kinaagnasan ang kanyang laman at dugo. Tungkol naman sa territory lord, pareho siyang nagulat at tuwang-tuwa. Bagamat alam niya na ang kanyang kasama ay hindi magkakaroon ng magandang wakas, na tinambangan ng isang 8th grade human race cultivator sa ganoong kalayuan, kahit na hindi siya mamatay, siya ay masusugatan man lang ng malubha, ngunit siya ay nabigla pa rin na ang kanyang kasama ay madaling napatay. Sa kabutihang palad, nasugatan din niya itong sangkatauhan na 8th grade. Sinasamantala ang kahinaan ni Yang Kai upang kitilin ang kanyang buhay, muling nagpadala ang territory lord na ito ng hampas ng palad kay Yang Kai, na hindi nagpakita ng awa. Hindi niya nilayo na gamitin ang Black Ink transformation sa 8th grade human race na ito, dahil hindi ganoon kadaling gamitin ang Black Ink transformation sa isang 8th grade. Sa paglipas ng mga taon, nang ang Black Ink clan at ang human race ay naglaban, ang bilang ng Ink 8th grade masters ay mabibilang sa mga daliri ng isang tao, at karamihan sa kanila ay personal na napinsala ng Royal Lord. Bagamat medyo makapangyarihan ang territory lords, imposible para sa kanila na mapinsala ang 8th grade maliban na lang kung mabitag nila ang 8th grade at patuloy na gamitin ang kanilang Black Ink strength para sirain ito. Ang pagpatay ay ang tanging pagpipilian. Ang pagkamatay ng isa sa kanilang mga kasama ay wala, ngunit ang pagpatay sa 8th grade ay sapat na upang makabawi. Gayunpaman, nang siya ay aatake na, isang grupo ng mga binubugbog na kababaihan sa battleship ni Bishi ang biglang naglunsad ng isang barrage ng divine abilities at secret techniques mula sa battleship. Ang multo ng isang dragon at phoenix ay kumikislap habang umalangaw-ngaw ang isang malakas na dagandong ng dragon at sigaw ng phoenix. Ang isang pag-atake ay wala sa territory lord na ito, ngunit paano ang 10?
Ang innate territory lord na ito ay hindi nang ahas na maliitin ang magkasanib na pag-atake ng 10 7th grade human race masters, pati na ang ilang divine spirits. Ang mga babaeng ito sa human race. Ngayon pa lang ay nagpapakita ng kahinaan. Bigla siyang nagising. Dati, akala niya ay mahina at hindi kasing lakas ng inaakala niya ang mga masters na ito ng human race 7th grade, pero ngayon napagtanto niya na hindi pala sila malakas, bagkus ay sadyang sila ay kumilos ng mahina upang siya at ang kanyang namatay na kasama ay maaaring magpababa ng kanilang bantay. Isa itong bitag na nakatutok sa kanila. Ang Territory Lord ay natakot. Sa pagharap sa 10 secret technique at divine ability na lumilipad patungo sa kanya, hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit kay titing na kapabayaan at nagmamadaling sinubukang lutisin ang mga ito. Wala siyang pakialam sa pagpatay sa 8th grade cultivator na nasugatan niya. Sa katunayan, hindi niya alam kung magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin ang kanyang kalaban kung aatake siya muli, dahil kahit na ang pisikal na katawan ng 8th grade master ay natagos sa kanyang pag-atake, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago kahit kaunti, tanging isang malamig na pagwawalang bahala. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay napalitan ng hindi mabilang na mga imahe ng sibat na bumabalot sa kanya. Karaniwan, sapat na ang isang innate territory lord para harapin ang pinagsamang puwersa ng 10 7th grade human race masters, ngunit kung mayroong ilang divine spirits sa 10 7th grade human race masters na ito, ang pressure ay magiging matindi. Kung ang isa pang master ng 8th grade ay sabay na umatake, kahit na ang pinakamakapangyarihan sa innate territory lord ay magugulo. Nawala ang marahas na enerhiya sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng pagkasira at pagkabasag ng espasyo. Sa isang kisap mata, pinalipad ang 10 babae sa battleship ni Bishi. Mabilis ding umatras si Yang Kai, dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Nasa mahirap ding sitwasyon ang Territory Lord, at pagkatapos ng ganoong kabanggas na pag-atake, ang kanyang matangkad na figure ay napunit, ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat at itim na dugo na umaagos mula sa kanila. Puno ng takot ang ekspresyon niya. Ang lakas ng mga master ng 7th grade human race na ito ay medyo nakakagulat, ngunit ang 8th grade human race master na ito ay mas hindi kapanipaniwala. Ito ay hindi ordinaryong 8th grade, ito ang pinakamataas na 8th grade human race master. Sa maikling palitan lang, may direktang pakiramdam ang Territory Lord na ito na kahit one-on-one fight, baka wala siyang magawa sa kabilang partido, lalo pa ngayong may 10 7th grade ang kabilang partido na sumusuporta. Kinailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi niya gagawin, natatakot siyang mamatay siya. Mayroon pa siyang 3 kasama na humahabol sa kabilang battleship. Hanggat maaari niyang mabilis na makilala ang mga ito, magagawa niyang mapangalagaan ang kanyang buhay at mapatay pa ang mga ito. Sa isang kisap mata, nagpasya na ang Territory Lord na umatras. Sinasamantala ang sandali ng pinalipad sina Bishi at Yang Kai, ang kanyang figure ay kumikislap, nagiging itim na liwanag habang sinusubukan niyang tumakas. Condense. Nanlamig ang mga mata ni Yang Kai habang sumisigaw, na naging sanhi ng pag-freeze ng paligid habang ang itim na liwanag ay tila lumubog sa isang latian, na lubhang nabawasan ang bilis nito. Kasabay nito, sa battleship ni Bishi, lumitaw ang anino ng isang higanteng gagamba sa likod ni Shan Qingluo, isang crescent moon na lumilitaw sa noo nito. Heavenly Moon Demon Spider. Kudlit. Nang ibukan nito ang bibig, isang sapot ng gagamba ang bumaril at bumalot sa Territory Lord. Kasabay nito, biglang lumitaw ang isang bug zone ng enerhiya na mahirap makita sa mata sa lahat ng direksyon, mabilis na naging isang higanteng lambat kung saan nasa gitna nito ang Black Ink Clan Territory Lord. Dahil napigilan ng Space Principal sa simula, ngayong nahulog na siya sa spiderweb na ito, biglang nakaramdam ng hindi komportable ang Territory Lord at hindi niya mapigil ang mahihirapan. Gayunpaman, bago niya palayain ang kanyang sarili mula sa pagsupil na ito, ang mga figure mula sa lahat ng direksyon ay sumugod sa kanya, ang boses ng Dragon Roar at Phoenix Cry ay naging mas malakas at mas malakas. Sa oras na ito, isang mahusay na labanan ang sumiklab sa direksyon ng Dawning Light. Hinabol sila ng 3 Territory Lords, na naging imposible para sa Dawning Light na makatakas. Ang dahilan kung bakit naghiwalay ang 3 Territory Lords para habulin ang Dawning Light ay higit sa lahat dahil ang Territory Lords ay nakadiscover ng isang 8th grade human race cultivator doon. Sa sandaling ito, umalis na si Feng Ying sa Dawning Light at nakikipaglaban sa isang Territory Lord mag-isa. Gayunpaman, si Feng Ying ay hindi pa nakakasulong sa 8th grade sa loob ng mahabang panahon at ang kanyang pundasyon ay hindi sapat na matibay, kaya pagkatapos ng maikling palitan, siya ay nasa isang delikadong sitwasyon. Sa side ni Dawning Light, mas mahirap.
Sa lakas ng Dawn Squad at sa sariling performance ng Dawning Light, kung makakaharap nila ang isang innate territory lord, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong lumaban, ngunit ngayong dalawang territory lords ang nagsanib puwersa para salakayin sila, ang Dawning Light ay walang laban. Para sa kanila, ang proteksyon na hadlang sa ilaw sa battleship ay patuloy na lumabo, at kung walang proteksyon ng battleship, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay agad na malantad sa mga pag-atake ng territory lords. Sa oras na iyon, ang mga cultivator ng 7th grade ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay, ngunit ang mga nasa ibaba ng 7th grade ay tiyak na mamamatay. Sa kabutihang palad, alam ng mga tao mula sa Dawn Squad na hindi sila ang pangunahing puwersa sa pagkakataong ito, kaya hindi na nila kailangang makipag-away sa territory lords. Ang kailangan lang nilang gawin ay huminto para sa oras. Ang bilis ng battleship ay naipush sa limitasyon nito, at sa ilalim ng kontrol ng isang grupo ng Heaven Opening Realm Masters, ito ay kasing maliksi ng isda sa tubig, patuloy na gumagalaw at nagbabago ng posisyon nito, ngunit hindi pa rin ito maiwasan ang pagiging tamaan. 30 hininga. Ito ang pinakamahabang Dawning Light na maaaring tiisin sa ilalim ng pagtugis ng dalawang innate territory lords, at kapag ito ay lumampas sa 30 paghinga ng oras, ang buong Dawn Squad ay haharap sa panganib ng pagkawasak. Makalipas ang 15 paghinga, biglang umalingaw mula sa malapit ang tunog ng pagkamatay ng isang territory lord. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Dawn Squad, alam nilang kumilos si Yang Kai. Sa kabilang banda, ang dalawang territory lords na humahabol sa Dawning Light ay napalingon lahat sa direksyon kung saan nahulog ang kanilang mga kasama, na nagbigay ng oras sa Dawning Light para makahinga. Ganoon din ang panig ni Feng Ying. Siya, na nahulog na sa isang hindi magandang posisyon, ay nagpupumiglas lamang na kumapit. Pakiramdam niya ay mas kaunting oras pa ang kanyang makakapit kaysa sa Dawning Light. Ang isang 8th grade master na tulad niya, na kamakailan lamang ay nakalusot, ay napakahina kumpara sa innate territory lord. Bagaman hindi siya agad napatay, kung siya ay makatagpo ng isa sa kanyang sarili, siya ay tiyak na mamamatay. Ang pagpatay ni Yang Kai sa territory lord ay nakaapekto rin sa territory lord na umaatake kay Feng Ying. Nagulat lahat ang tatlong territory lords. Ano ang nangyari doon? Kaunting panahon pa lang mula nang magkahiwalay sila, paano kaya nalaglag ang isa nilang kasama? Kaagad pagkatapos, naramdaman nila ang isang marahas na labanan at ang aura ng isang 8th grade human race cultivator. Gayunpaman, kahit na mayroon pa ring 8th grade human race cultivator doon, hindi niya dapat nagawang pumatay ng territory lord sa ganoong kaikling panahon, di ba? Kahit na isang palihim na pag-atake ay hindi gagana. Sayang naman. Maging ang kalaban ni Feng Ying o ang dalawang territory lord na humahabol sa Dawning Light, pareho silang nagmura sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, ang kanilang mga pag-atake ay naging mas malupit. Dahil nahulog na ang kanilang kasama, wala nang silbi ang pagpunta nila, at kung matalino ang isa pa nilang kasama, malamang nalalapitan niya sila. Hindi na kailangang pumunta at tanggapin siya, mas mahalaga na harapin muna ang mga taong ito. Makalipas ang 25 paghinga, muling umalingaw ang tunog ng pagbagsak ng isang territory lord. Talagang nabigla ang tatlong nakaligtas na territory lords. Kung ang unang kasama ay napatay dahil sa kapabayaan, at ang pangalawang kasama na pinatay, ano ang dahilan? Napakaikli ng oras sa pagitan ng pagkamatay ng dalawa nilang kasama, paano magkakaroon ng ganoong kalaking lakas ang sinuman? Isang 9th grade. Ngunit hindi nila naramdaman ang kapangyarihan ng isang 9th grade, tanging isang 8th grade master. Isang malakas na kalaban. Kudlit. Nang hilingin ni Mona Ye sa kanila na pumunta at tumulong sa Yearning Territory, sinabi niyang gusto niyang harapin ang isang malakas na kaaway, hindi siya pinansin ng 5 territory lords. Ang tinaguriang makapangyarihang kalaban ay dapat ang nangungunang 8th grade human race masters na nakita nila noon. Naramdaman ng lahat na si Mona Ye ay gumagawa ng isang bundok mula sa isang molehill. Mayroon ng 5 territory lords dito, kaya paanong hindi niya kakayanin ang isang 8th grade human race? Ngunit ngayon, sa wakas ay naunawaan na ng tatlong nakaligtas na territory lords. Isa itong tunay na makapangyarihang kaaway, isa na maaaring takutin ang mga territory lords. Dapat ba silang lumaban o tumakas? Para sa isang 8th grade human race master na makapatay ng 2 territory lords sa napakaikling panahon, malamang na mas malakas siya kaysa sa lahat ng 8th grade human race master na nakatagpo nila, ngunit dapat ay nagbayad siya ng mabigat na halaga para magawa iyon, kaya marahil ito na ang pinakamagandang oras para patayin siya. Nang hindi naghihintay na mag-usap ang tatlong territory lord na ito,
Ang Territory Lord na umaatake kay Feng Ying ay biglang nakakita ng isang kislap ng liwanag at isang binata na puno ng dugo at may suot na malamig na ekspresyon ay biglang lumitaw. Martial Pick, Kabanata 5544. Sunod-sunod na bumagsak. Ang layunin ng pagpatay ng sangkatauhan na ito ay halos nakikita, at ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay nabahiran ng dugo ng isang master ng Black Ink Clan. Itong aura. Hindi ba't aura ng isang 8th grade human race master ang naramdaman niya ngayon? Ang Territory Lord na nakikipaglaban kay Feng Ying ay namutla sa takot. Paanong dumating ang lalaking ito ng ganito kabilis? Bagamat kinilabutan siya, ang bahagyang gumaan ang pakiramdam niya ay tila nasugatan din ang kabilang partido at hindi gaanong magaan ang kanyang mga sugat. Talagang hindi magaan ang mga pinsala ni Yang Kai. Upang mabilis na matapos ang labanan, ginamit niya ang Soul Shattering Spike para maglunsad ng palihim na pag-atake sa unang Territory Lord. Habang ang kanyang kaluluwa ay napupunit, ang itim na liwanag ng pangalawang Territory Lord ay tumagos din sa kanyang katawan. Dahil lang sa sobrang lakas ng kanyang pangangatawan kaya siya nakaligtas, kung ito ay isang ordinaryong 8th grade, halos nawala na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon, nakipagsanib puwersa siya kay Yu Raming at sa iba pang mga babae, at sa loob lamang ng 10 paghinga, nagawa nilang talunin ang pangalawang Territory Lord. Ang makapatay ng pangalawang Territory Lord sa napakaikling panahon ay hindi walang bayad. Noong pinatay ang pangalawang Territory Lord, hindi ginamit ni Yang Kai ang Soul Shattering Spike, sa halip ay umasa kay Yu Raming at sa panunupil at suporta ng iba, gayon din sa sarili niyang lakas. Ngayon, si Yu Raming at ang iba pa ay nasugatan lahat, si Yang Kai ay nasugatan din. Wala siyang pakialam. Ang kanyang kakayahan sa pagbawi ay malakas, kaya hanggat hindi ito isang nakamamatay na pinsala, hindi ito magiging isang malaking problema. Matapos ang napakaraming taon ng pakikipaglaban, nakaligtas siya sa hindi mabilang na mga labanan at napatay ang napakaraming malalakas na kaaway dahil mas malupit siya kaysa sa sarili niyang mga kaaway. Malas din ang pangalawang Territory Lord. Ang isang Territory Lord ay mahirap patayin, at ang innate Territory Lord ay mas mahirap patayin. Kung makakatagpo siya ng isa pang 8th grade na nagtatrabaho kasama si Yu Raming at ang iba pa, kahit na ang Territory Lord ay hindi kalaban para sa kanila, magkakaroon pa rin siya ng pagkakataong makatakas. Ang pagharap sa isang Territory Lord na determinadong tumakas, kahit ang isang eksperto tulad ni Xiang Shan ay maaaring walang paraan para pigilan ito. Gayunpaman, ang nakatagpo niya ay si Yang Kai, na bihasa sa Space Principle. Sa ilalim ng mga epekto ng nagyelo na espasyo, ang Territory Lord ay walang paraan. Kung hindi siya mamamatay, sino ang mamamatay? Alam ni Yang Kai na ang Dawn ng Light ay hindi na makakatagal, kaya wala siyang pakialam sa mga pagkalugi na kanyang mararanasan. Maaari lamang niyang gamitin ang Soul Shattering Spike ng 3 beses sa maikling panahon, ang paggamit nito sa pang-apat na sunod-sunod na pagkakataon ay masyadong mapanganib. Sa pagkakataong ito, sa paglitaw ng 5 Territory Lords, napaka-ambisyosa niya at gustong patayin ang lahat ng 5 Territory Lords, kaya hindi niya gagamitin ang Soul Shattering Spike maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ngayon, oras na para gamitin ito. Nabasag niya ang kawalan at dumating sa isang iglap. Habang ang Territory Lord na nakikipaglaban kay Feng Ying ay nabigla pa, na-activate na ni Yang Kai ang kanyang Soul Shattering Spike. Sa isang iglap, ang kaluluwa ng Territory Lord na ito ay nanginig at siya ay nasa matinding sakit, tulad ng isang pusa na ang buntot ay natapakan, nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Sa sandaling mawala ang kanyang konsentrasyon, dumating ang magkasanib na pag-atake ni Yang Kai at Feng Ying. Ang Divine Ability Manifestation ni Feng Ying, Myriad Sword Supreme Dragons, ay pumulupot sa kanyang katawan at nagpadala ng napakalaking sword light patungo sa Territory Lord. Ang Asher Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai ay napapalibutan ng maraming konsepto ng Dao. Sa isang suntok, kalahati ng katawan ng innate Territory Lord ay nawasak, ngunit hindi siya namatay. Marahil ay naging mapagmatsyag siya sa pagkamatay ng dalawa niyang kasama, ngunit kahit sa ganoong kadesperadong sitwasyon ay halos hindi na niya nakayanan. Gayunpaman, ang kanyang aura ay lubhang hamina, kaya paano pa rin siya magkakaroon ng kapangyarihan ng isang innate Territory Lord? Medyo nagulat si Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na nabigo siyang patayin ang kanyang kalaban gamit ang Soul Shattering Spike, ngunit sa sandaling ito, wala siyang pakialam. Nanganganib ang panig ni Dawn ng Light, at kung hindi siya tutulong sa kanila sa lalong madaling panahon, malamang na masabog ang Dawn ng Light. Sa isang kislap ng kanyang figure, inihagis niya ang kalahating patay na innate Territory Lord kay Feng Ying at direktang nagpakita bago ang Dawn ng Light. Sa sandaling iyon, nabasag ang mga depensa ni Dawn ng Light,
at kasama si Shen Ao at ang isa pang 7th grade Heaven Opening Realm na nangunguna, ang Dawn ng Light ay handa na lumaban hanggang kamatayan kasama ang dalawang Territory Lords. Perpekto ang timing ni Yang Kai. Sa pagharap sa magkasanib na pag-atake ng dalawang Territory Lords, si Yang Kai ay walang paraan para makaiwas. Sa likod niya ng Dawn ng Light, kung umiwas siya, tiyak na magdaranas ng matinding casualty ang Dawn Squad. Ang dakilang araw ay sumikat, ang Golden Crow ay sumigaw, ang buong buwan ay sumikat, at ang liwanag ng buwan ay bumuhos. Ang Time Principles at Space Principles ay pinagsama, ang araw at buwan ay nagniningning ng magkasama bilang isang misteryosong kapangyarihan ng kalawakan at oras na pumuno sa hangin. Ang araw at buwan ay agad na nagbago sa isang umiikot na tuktok na bumaba patungo sa dalawang Territory Lords. Sa susunod na sandali, isang marahas na shockwave ang sumabog. Maging ito ay ang dalawang innate Territory Lords o Yang Kai at Dawn ng Light, lahat sila ay labis na nagdurusa. Sa itaas ng Dawn ng Light, lahat ng miyembro ng Dawn Squad ay nagluwa ng mga subo ng dugo habang ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot. Ang mukha ni Yang Kai ay kasing putlo ng papel, habang ang dalawang Territory Lord na nasa tapat niya ay gulat na gulat pa rin. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na 8th grade human race cultivator. Nasugatan na ang kabilang partido, pero kahit pinagsanib-sanib nilang dalawa ang lakas nila, talagang naharang sila. Ang divine ability na ginamit ng taong ito ay napakalakas. Bukod dito, ang mga konseptong nakapaloob sa divine ability na ito ay mas mahirap unawain. Sa sandaling ito, isang malalim na space at time strength ang nananatili sa kanilang katawan, na nagpaparamdam sa kanila ng labis na hindi komportable, dapat pa ba silang ituloy ang laban o umalis na sila ngayon? Masyadong malakas ang taong ito. Kung mapatay nila siya dito, sulit ang lahat ng sakripisyong ginawa nila, ngunit ang kabilang partido ay tila hindi isang taong dapat pagbigyan. Kung hindi nila siya mapatay dito, baka mawalan lang sila ng buhay. Sa sandaling ito, ang dalawang Territory Lords ay lubos na nakatitiyak na ang taong ito ang makapangyarihang kaaway na binanggit ni Mona Ye. Ilang sandali, isinumpa nila si Mona Ye sa kanilang mga puso. Sinabi lang sa kanila ng taong ito na maaaring lumitaw ang isang malakas na kaaway sa Yearning Territory, ngunit hindi niya ito nilinaw, na naging sanhi ng pagkawala ng dalawa sa kanilang mga kasama. Kung alam ni Mona Ye ang kanilang iniisip, tiyak na hahanapin niya ang hustisya. Ang balita ni Yang Kai ay direktang nanggaling sa Mysterious Nether Territory. Sa ginawa ng lalaking ito na pumatay ng 3 Territory Lords at gumawa ng kalituhan sa Mysterious Nether Territory, naging maingat siya at agad na hiniling sa 5 Territory Lord na ito na tulungan siya. Noong una, inakala niya na sa 10 Territory Lords na nagsama-sama, magagawa nilang mahuli si Yang Kai, ngunit bago pa man sila makapagkita, ang 5 Territory Lords na ito ay nakipagkita na kay Yang Kai. Pagkatapos ng mahusay na labanang ito, 5 Territory Lords ang sunod-sunod na nagdusa, isang bagay na hindi inaasahan ng Black Ink Clan. Habang nag-aalangan ang 2 Territory Lords, umalangaw mula sa malapit ang tunog ng pagbagsak ng isa pang Territory Lord. Si Feng Ying ang pumatay sa kanyang kalaban. Ang ikatlong Territory Lord na ito ay kumuha ng soul-shattering spike mula kay Yang Kai at sinaktan din nila ni Feng Ying ng magkasama, na naging sanhi ng pagsabog ng kalahati ng kanyang katawan. Bagamat halos hindi niya mailigtas ang kanyang buhay, ang kanyang lakas ay bumagsak din ng husto. Gustong iligtas ni Yang Kai ang Dawn ng Light, kaya wala siyang oras para tapusin siya. Pagkatapos niyang umalis, natural na lumabas si Feng Ying. Dati, siya ay pinigilan ng kabilang partido at nasa malaking panganib, ngunit ngayon, ang Territory Lord ay hindi niya kalaban. Hindi napigilan, masyadong malala ang mga sugat niya. Ito ay sapat na upang maipakita niya ang kalahati ng kanyang lakas. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Feng Ying, ang Territory Lord na ito ay tumagal lamang ng ilang paghinga bago pinatay ng kanyang espada. Ito ang unang Territory Lord na personal na pinatay ni Feng Ying pagkatapos sumulong sa 8th grade. Walang dapat ikatuwa. Kung hindi lang inilatag ni Yang Kai ang pundasyon para patayin niya ang kanyang kaaway, malamang napatay na siya ngayon. Nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos patayin ang kanyang kalaban, agad na inikat ni Feng Ying ang kanyang espada at lumipad patungo kay Yang Kai. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip pa ang 2 Territory Lords na nag-aalangan pa. Wala silang kumpiyansa sa pagpapabagsak kay Yang Kai, at ngayon na ang human race ay may isa pang suporta sa 8th grade at isa pang battleship ang paparating, kapag sila ay napalibutan, hindi na sila magkakaroon ng magandang wakas. Ang 2 Territory Lords ay agad na gumawa ng desisyon at lumipad sa malayo. Matagal nang nagbabantay si Yang Kai laban sa kanila, kaya nang makita niya ito,
muli niyang isinaaktibo ang kanyang Space Principle upang i-freeze ang kawalan. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Yang Kai ay hindi rin magaan. Sa pagkakataong ito, medyo kulang ang kanyang kakayahan na i-condense ang kawalan. Kung ito ay isang Territory Lord lamang, maaaring napigilan niya sila saglit, ngunit sa pagsanib puwersa ng dalawang Territory Lords, mabilis nilang nabasag ang kawalan at nakalaya. Si Yang Kai ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at hinabol sila gamit ang kanyang sibat. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang patayin ang Territory Lord, kaya paano siya susuko ng ganito? 3 sa 5 Territory Lords ay namatay na, kaya ang pagpatay sa dalawa pa ay wala. Ang pamilya ay dapat na muling magsama-sama sa Underworld. Mahigpit na sumunod si Fang Ying sa likuran. Sa hindi kalayuan, si Yu Raming at ang iba pang sumusugod ay nagmamadali ring nagpalit ng direksyon. Sa gilid, sa itaas ng Dawning Light, sumunod din ang grupo mula sa Dawn Squad pagkatapos ng maikling pahinga. Ang dalawang barkong pandigma, at 2 tao ay nagpatuloy sa paghabol sa 2 innate Territory Lords. Sa isang kisap mata, nakatawid na sila ng libu-libong kilometro. Galit na galit ang 2 Territory Lord na hinahabol sila ng mga humahabol sa kanila. Mula nang umalis sila sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, hindi pa sila nakararanas ng ganoon kalungkot na kalagayan. Ito ay dahil sa maldite na si Mona Ye. Hindi pa malinaw ang pagkalat ng balita, pagkatapos nito, tiyak na hihilingin nila ang kanyang paliwanag. Ang puso ng 2 Territory Lords ay napuno ng puot, ngunit biglang naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon habang sila ay umaasa. May isang ambush. Mayroon talagang mga master ng sangkatauhan na nakahiga sa pagtambang dito. Nagulat ang 2 Territory Lords. Kasabay nito, isang maringal na palasyo ang biglang lumitaw sa kawalan. Ang palasyong ito ay napakaluma at may plaque sa itaas ng pintuan nito na may nakasulat na flowing time. Sa harap ng palasyo ay nakatayo ang 2 figure, parehong nakasuot ng puti, isang lalaki at isang babae. Nang makita ng binata at babae na ito ang 2 tumatakas na innate Territory Lords, hindi lamang sila natakot, ngunit ang kanilang mga mukha ay napuno ng saya, na parang nakahuli sila ng isang malaking isda. Ang 2 ito ay malinaw na nilinang ang parehong uri ng cultivation technique, nang sila ay nagsanib puwersa, ang oras ay tila naging magulo. Ang higanting palasyo ay agad na nagbago sa hindi mabilang na mga butil ng buhangin, at ang 2 figure ay nawala din. Ang mga butil ng buhangin ay nakabalot sa 2 Territory Lords, na nakakaapekto sa kanilang pangunawa sa oras. Sina Yang Xiao at Yang Zhu ay umatake. Maaari silang ituring na mga disipulo ng Great Emperor Fluang Time, at pagkatapos makuha ang Fluang Time Divine Palace, nakatuon sila sa paglinang ng Time Principle, lalo na dahil si Yang Xiao ay miyembro ng Dragon Clan. Ang Time Principle ay ang kanyang likas na divine ability, na nagpapahintulot sa kanya na linangin ng 2 beses ang mga resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa kanyang maingat na paggabay, nakinabang din ng husto si Yang Zhu. Ngayon, silang dalawa ay may napakataas na tagumpay sa Dao of Time. Ang 2 sa kanila ay hindi mayabang na tao at alam nilang hindi sila ang kalaban ng Territory Lord, kaya wala silang planong gumawa ng anuman sa isa. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, kaya ang kanilang layunin ay gusot lamang sila. Kahit saglit lang, ayos na. Kung ito ay isang ordinaryong Black Ink Plant Cultivator na nahaharap sa kakaibang secret technique, tiyak na mahihirapan silang labanan, ngunit ang 2 innate Territory Lords na ito ay napakalakas, kaya hindi na nila kailangang makita ang mga bahid ng secret technique. Pareho silang nagpatawag ng kanilang Black Ink Strength at sumuntok. Matalo ang 10 kasanayan sa isang lakas. Sa ilalim ng suntok na ito, ang buhangin sa kalangitan ay biglang umikot at nag-transform pabalik sa hugis ng palasyo. Sa ilalim ng marahas na shockwave, nagsimulang umungol at pumutok ang palasyo, na naging sanhi ng pagubo ng dugo ni Yang Xiao at Yang Zhu, na nakatayo sa harap ng palasyo.